Ilang araw ang lumipas, sa kuweba, si Snakey ay sinusubukan magpalakas, sa pamamagitan ng pag-level up. Habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang lumiwanag at magbago, nakaramdam siya ng kakaiba. Tila ang pundasyong ito ay hindi regular. Ito ay isang bagay na espesyal na hindi niya pa naranasan. Nararamdaman niya ang kanyang katawan na lumalakas at napapansin kung paano unti-unting natunaw ang kanyang mga pakpak. Na parang sumasanib sa kanyang puso. Malakas niyang idineklara na nakapasok na siya sa ika-9 na antas ng awareness realm. Isang alon ng malakas na enerhiya ang sumabog, at sa wakas ay natapos ni Snakey ang kanyang pagbabago. Ang kanyang katawan ay kumikinang na ngayon ng mas maliwanag, ang mga gintong kaliskis ay bumabalot sa kanya ng higit pa kaysa dati. Tumingin siya sa ibaba at napansin na ang lahat ng kanyang lumang sugat ay ganap na gumaling. Nakita rin niya na ang bilang ng mga gintong kaliskis ay dumami. At naging malinaw sa kanya na bumuti rin ang kanyang divine consciousness. Naisip niya na ang seclusion ay nagbigay sa kanya ng malaking pakinabang. Pagkatapos, napansin niya ang mga balahibo at kuko na nakakalat sa lupa. Mga natirang bahagi mula sa isang halimaw na nasa foundation establishment. Mabilis niyang naintindihan na ang mga materyales na ito ay maaaring gamitin upang lumikha ng mga pangalawang antas na kayamanan. Patuloy niya itong tinitingnan, nagpaplanong gamitin ang mga ito sa mga puppet upang mapataas ang kanilang lakas sa labanan. Pagkatapos noon, nalipat ang kanyang focus kina Snowy at kay Cho. Napagtatanto na ilang araw na siyang nag-iisa, at nagtataka kung kumusta na sila. Bigla na lang, yumanig ang lupa, at kusa na lang lumukso si Snakey sa ere, na bigla sa pagyanig. Medyo kinabahan siya at nagtataka kung may malakas na demonyo sa malapit. Hindi siya sigurado kung ang demonyo sa malapit ang sanhi ng biglaang kaguluhan malapit sa kanilang tagwan. Gaya ng inaasahan, isang mongoose ang lumabas ng kuweba, sumisinghot sa hangin at sumusulyap sa paligid na parang may hinahanap. Sumilip ng bahagya si Snakey mula sa ilalim ng lupa at tinitigan ang nilalang. Para lang matanto na isa na namang demonyo na nasa foundation establishment, isang mongoose na kilala sa pagsupil sa mga ahas. Bumantong hininga ng naiinis ang mongoose, nagtataka kung sino ang nagsinungaling at nagsabing may mga ahas na nagpapalamig malapit sa kuweba na ito. Bumulong siya na wala man lang amoy ng ahas, tanging kakaiba, mabahong amoy sa hangin. Narinig iyon, patuloy na nanunood si Snakey mula sa ilalim ng lupa at nalaman na ang matandang unggoy ang umakit sa mongoose dito. Mahina siyang bumantong hininga ng ginhawa, napagtanto na nag-ingat siya at pinawi ang lahat ng bakas ng kanyang amoy kanina. Mabilis, bumalik siya sa pinagtatagwan, iniisip kung paano hindi man lang nagpakita ang matandang unggoy sa pagkakataong ito. Naging malinaw na ang unggoy ay hindi kilala ang mongoose. Napagtanto ni Snakey na kailangan niyang alisin ang unggoy na iyon sa lalong madaling panahon, alam na kung magpapatuloy ito. Walang nakakaalam kung anong uri ng halimaw na demonyo ang maaaring lumitaw sa kanilang pintuan sa susunod. Nagpasya siyang tignan sina Simp at Snowy. Matapos lumakad papalapit, tiningnan niya si Simp at nagulat siya nang makita na ang kanyang braso ay tumubo muli. Si Snowy, na nakatayo sa malapit, ay tumanggo at ipinaliwanag na ang kanyang kasanayan sa medisina ay napakagaling, bagaman kailangan pa rin ng mga 10 araw para sa ganap na paggaling. Inamin ni Snakey na napakabilis na nito. Bigla na lang, bulong ni Simp sa kalahating malay na boses na ang kinain niyang karne ng aso ay masarap at talagang maganda para sa pagpapagaling. Natigilan si Snakey, nakatingin sa kanya nang hindi makapaniwala, nagtataka kung paano naaalala ng taong ito ang pagkain ngunit nakalimutan ang pambubugbog. Idinagdag niya na kung narito si Dogo, baka nagalit siya sa narinig na ganoon mula sa bibig ni Simp. Bigla, na parang ipinatawag ng tsismis, lumabas si Dogo mula sa ilalim ng lupa at tumawa, sinabing bumalik na siya, at nagtanong. Kung nakita nila na darating siya, nakatayo sina Snakey at Snowy na parang mga estatwa, nagtataka kung siya ba talaga o isang shadow clone ni Dogo. Tinitigan siya ni Snakey ng gulat at sinabing akala niya ay nag-seclusion si Dogo at nagtanong kung bakit natapos ng napakabilis. Ngunit umiling si Dogo at ipinaliwanag na bumalik siya para lang bigyan si Snakey ng kung ano. Narinig ito, naguluhan si Snakey at nagtanong kung ano yun. Inihagis ni Dogo ang isang maliit na bag kay Snakey at sinabing palagi siyang tumutupad sa kanyang mga pangako. Nakatingin sina Snakey at Snowy sa bag,
at sinabi ni Snakey na hindi siya sigurado kung ano ang gagawin dito. Samantala, inihayag ni Dogo na naglalaman ang bag ng mga puppet para kay Snakey at sinabing sigurado siyang sulit ang mga ito. Nagpasalamat si Snakey ng taos puso kay Dogo para sa gayong regalo. Ngumiti si Dogo at lumingon upang umalis, sinabing aalis na siya kung wala nang iba. Ngunit bigla na lang, iniunat ni Snakey ang kanyang buntot at pinigilan siya, pinakiusapan siyang maghintay sandali. Sumulyap si Dogo at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Snakey na dahil matalas ang ilong ni Dogo, baka maaari niyang suriin kung may natitirang amoy ng unggoy sa ilang bagay. Mabilis niyang ipinakita sa kanya ang mga bagay na nakuha niya mula sa bato. Tumango si Dogo at sinabing napansin niya ang mga palatandaan ng isang labanan sa bangin, at kung isa sa alang-alang na nasugatan din si Simp, makatuwiran na nakipaglaban si Snakey sa isang tao. Pagkatapos ay sinisiyasat ni Dogo ang isa sa mga bagay, ilang balahibo, at kinumpirma na ito ay mula sa isang ice soul bear. Ipinaliwanag niya ang mga espesyal na katangian ng oso at idinagdag na ang lakas nito ay dapat na nasa huling yugto ng Foundation Establishment. Sinuri niya ang mantsa ng dugo at kinumpirma na ito ay mula rin sa demonyong oso, sinabing nahuli niya ang amoy nito habang papunta dito. Pagkatapos ng buong lakas ng detective, ipinaliwanag niya na ang oso ay marahil mga 30 milya ang layo. Nakikinig ng mabuti si Snakey habang ipinaliwanag ni Dogo na ang oso ay sobrang sensitibo at umaatake sa sinumang manggahas na tumapak sa teritoryo nito. Sinumang sapat ang katangahan na lumampas sa linyang iyon ay hahabulin hanggang sa dulo ng mundo ng osong iyon. Narinig iyon, nina si Snakey at sinabing talagang tuso ang unggoy. Idinagdag niya na kung patuloy niyang sinundan ang bakas, malamang ay nakahiga na siyang patay sa lupa ngayon. Pagkatapos ay binuksan ni Dogo ang isang bote, sinisiyasat ang laman, at mukhang naguluhan sandali. Ngunit sa lalong madaling panahon, inihayag niya na ito ay ang amoy ng isang snowstorm monkey. Ipinaliwanag niya na ang amoy ay mahina, at ang antas ng cultivation ng unggoy ay nasa Foundation Establishment. Gayunpaman, hinulaan din niya na ang unggoy ay maaaring nasugatan kanina, na maaaring dahilan kung bakit ito tila napakahina ngayon. Pagkatapos ay sumeryoso si Snakey at nagtanong kung ang unggoy ay nasa malapit. Mabilis na itinanggi ni Dogo, sinabing sa loob ng 100 kilometrong radius, walang bakas ng unggoy na iyon. Sumimangot si Snakey, nagtataka kung ang unggoy ay tumakbo sa isang bagong lugar. Ngunit pagkatapos ay sumulyap siya kay Dogo at mahinang nagtaka kung may posibilidad na ang concealment technique ng demonyong hayop ay niloko maging ang ilong ni Dogo. Narinig iyon, nasaktan si Dogo at nagtanong kung sinusubukan ni Snakey na questionin ang kanyang mga kasanayan. Habang pinapanood silang magtalo, tahimik na naisip ni Snowy na si Snakey ay nagsisimulang maging mas tao, habang si Dogo ay nagiging mas isang aktwal na aso. Samantala, malayo sa pinagtatagwan ni Snakey, naabot ng Monkey King ang lugar kung saan nakatira ngayon ang Elephant Clan. Habang inoobserbahan sila, napagtanto niya na ang buong angkan ay lumipat sa bagong lokasyong ito. Habang tinitingnan ng mga elepante ang unggoy, at kinikilala siya bilang ang parehong matandang unggoy na minsang nagligtas ng isang batang elepante noong araw. Isa sa kanila ang tumango at naalala kung paano pa nga siya binigyan ng pinuno ng isang pangil sa panahong iyon. Gayunpaman, malinaw na may pakay ang unggoy. At bigla na lang, lumakad pasulong ang pinuno ng elepante, binati siya bilang isang kaibigan, at nagtanong kung siya ay may problema. Tumango ang unggoy at ipinaliwanag na 2 ahas at isang tao ang pumasok sa kanyang teritoryo at nilipol ang mga miyembro ng kanyang angkan. Sinabi niyang narito siya upang humingi ng tulong. Narinig ito, nagalit ang pinuno ng elepante, at nagtanong kung totoo bang nangyari ang ganoon. Ipinaliwanag niya na bagaman ang Elephant Clan ay karaniwang hindi nakikialam sa negosyo ng iba, hinding-hindi nila nalilimutan ang kabaitan. Dahil minsang iniligtas ng unggoy ang isang batang elepante, sinabi niyang ito ang kanilang panuntunan ng ninuno na ibalik ang pabor. Sumang-ayon siyang tumulong at hinaplos ang isa sa mga elepante, na pinangalan ng Gray, at sinabihan itong umalis at tumulong. Narinig iyon, sumeryoso si Gray at tinanggap ang utos. Ngunit patuloy na nagsalita ang unggoy, nagbabala na ang demonyong ahas ay gumagamit ng mga pamamaraan ng tao at sapat ang lakas upang talunin ang isang Foundation Establishment cultivator.
Iginigiit niya na hindi nila dapat maliitin ang ahas, at sinabing mas malakas kaysa kay Gray ang dapat umalis. Nasaktan si Gray at sumulyap sa unggoy, nagtanong kung talagang iniisip niya na hindi niya kayang labanan ang isang ahas. Ngunit bago makasagot ang unggoy, sumingit ang pinuno ng elepante at nagtanong kung gaano kalayo ang lugar. Sumagot ang unggoy na inabot siya ng 5 araw para makarating dito, ngunit para sa isang katulad ng pinuno, dapat ay kalahating araw lang. Narinig iyon, kalmadong sumang-ayon ang pinuno ng elepante at idineklara na siya mismo ang pupunta doon. Idinagdag din niya ng galit na pagdating niya doon, makikita niya mismo kung ang taong iyon ay isang manlalakbay lamang o isang sinumpaang manghuhuli ng ahas. Samantala, casual na nagtanong si Dogo kung may iba pa bang sasabihin si Snakey. Narinig iyon, nag-isip sandali si Snakey at sinabing mayroon siyang itatanong. Naglabas siya ng isang sirang piraso ng buto at ipinakita ito kay Dogo, nagtanong kung anong uri ng demon beast iyon. Sinabi ni Snakey na pakiramdam niya ay kayang guluhin ng buto ang spiritual chi. Naguluhan muna si Dogo dahil ang buto ay nagbibigay ng bahagyang kislap. Lumapit siya at sinabing ang buto ay tila gawa sa pangil, at ang may-ari nito ay malamang na isang inapo ng sinaunang hayop, ang spirit devouring elephant. Idinagdag pa niya na ang cultivation ng hayop ay malamang na nasa gitnang yugto ng foundation establishment. Sinabi ni Snakey na pamilyar ang buto sa kanya, at ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit. Ito ay isang pangil. Tumango si Dogo at ipinaliwanag na noong sinaunang panahon, ginagamit ng mga spirit devouring elephants ang kanilang mga pangil upang sipsipin ang asensya ng mga spiritual veins. Ang kanilang mga pangil ay itinuturing na pinakamahusay para sa pagputol ng spiritual chi, na naging dahilan upang halos maubos sila ng mga tao sa pangangaso. Idinagdag niya na hindi niya inakalang makakakita pa siya ng ganito. Nagulat si Snakey nang narinig ito, na pagtanto muli, ang mga inapo ng mga hayop na iyon ay humaharap sa parehong panganib. Dinampot ni Dogo ang isang piraso ng pangil at sinabing ito ay isang top-tier material para sa paggawa ng mga espiritual na kayamanan. At ang pinakamagandang bahagi ay, hindi na nito kailangan ng maraming kasanayan sa pag-refine. Hindi umimik si Snakey at patuloy lang siyang tinitigan, sinasalo ang bawat detalye. Nagpatuloy si Dogo sa pagpapaliwanag na kung ang pangil ay papakinisin ng maayos, maaari itong magkaroon ng kapangyarihan ng isang tunay na kayamanan. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi na gumagabi na at dapat na siyang umalis. Naguluhan si Snakey, nagtanong kung aalis na ba talaga siya. Tumango si Dogo at sinabing palaging masarap bumisita sa bahay, ngunit nag-iisip kung ilang taon ang lilipas bago siya bumalik muli. Patuloy na tahimik na nakatingin si Snowy sa kanila, iniisip na tila medyo emosyonal si Snakey sa pag-alis ni Dogo. Bigla na lang, lumapit si Snakey kay Dogo at sinabihan itong maghintay. Sinunggaban niya ito sa leeg at matalas na nagtanong kung anong ginagawa nito. Binanggit niya ang pangil at iginiit na ibalik ito ni Dogo. Hindi muna sumagot si Dogo, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay awkward siyang tumawa habang nahihirapang huminga sa hawak ni Snakey. Sinabi niyang nasanay na siya at sinabihan si Snakey na huwag maging masyadong kuripot dahil kinuha niya rin naman ito. Idinagdag niya na ang labis na pag-iisip ay laging nagdudulot ng mas maraming problema. Hindi bumitaw si Snakey at bamulong na ang mga aso ay hindi talaga tumitigil sa paghabol ng basura bago muli siyang inutusan na ibalik ito. Sinubukan ni Dogo na baligtarin ang sitwasyon sa pagsasabing pumunta siya rito para lang ibalik ang mga puppet ni Snakey at hindi patas na maging ganoon kawalang pasasalamat. Ngunit nagalit si Snakey at sinabihan siyang huwag paghaluin ang dalawang magkaibang bagay. Bigla na lang, nagsimulang gumalaw ang simp habang sinunggaban niya ang binti ni Dogo at malakas na kinagat habang tumatawa, sinasabing ang karne ng aso ay kamangha-mangha ang lasa at talagang napakasarap. Sumigaw si Dogo sa galit, nagtatanong kung sino ang nagbigay pahintulot sa simp na kagatin siya. Mabilis siyang sumigaw dito na bitawan ang kanyang binti ngayon. Dito nagtatapos ang episode na ito. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag muling nagkita sina Elephant Leader at Snakey? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba.